na-impeksyon na yung sugat niya sa braso. Baka magka-septic shock pa siya kung hindi ma-amputate agad. Hindi ako aalis ng ospital na ito na isa lang ang braso ko. May pasyente ako dito sa ospital. Si Bea, yung dati mong kabit. Gusto ko siya sabunutan. Gusto kong ingud-ngud yung mukha niya sa bedpan. Kagaya nung ginagawa sa mga kapit sa TV. Di mo ba na-excite na makita pong graduate yung anak mo? Tapos makikita mo po siya, magaling po siyang abogado. At sure ako, mangobit. Matutuwa po si Jemily kung sa unang kaso po na maipapanalo niya, nandun ka. Kayo na akong bahala sa papa ko, ha? Kahit ganun yung itsura noon, papa ko pa rin yun. At mahal ko yun. Based on your ultrasound results, nakitaan ka ng myoma sa uterus mo. We highly recommend that you have it removed. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin din po nun, hindi na po kayo pwede magkakaroon ng anak. Bakit ganon? Hindi pwede! Uwi yung fiancé ko dito sa Pilipinas! Baka hindi niya nakapakasalan! Bakit? Anong klaseng lalaki ba yung boyfriend mo at ang tingin lang sa'yo ay matres? Parang awa niyo na nalaki niyo. Hindi pwede. Maghanap ka ng lalaki na mamahalin ka ng buo. Magkaanak man kayo o hindi. Yon ang kailangan mo. Hindi mo kailangang hatiin ang sarili mo just to please his idea of you. At higit sa lahat, hindi mo kailangan ng lalaking may kahati na. Siguro, karma mo yan. Doktora? Doktora Santos, wag mong gagayahin yung ginawa ko kanina. My emotions got the better of me. We're doctors. Hindi natin dapat pinepersonal ang ating mga pasyente kahit na may nagawa po silang hindi maganda. Alam mo, Dok, na-experience ko din po yun eh. Nung na-confine po yung lola ko dito. Nung una, nanaig po talaga yung galit ko sa kanya dahil sa mga ginawa niya po sa amin ni nanay. Pero eventually, mas umangat po yung pagiging apo ko po tsaka pagiging doktor ko. paano mo napatawad ang lola mo? Narealize ko po kasi na wala naman pong taong pinanganak na masama. Lahat po tayo, biktima po ng mga sitwasyon kaya nakakagawa po tayo ng hindi magaganda, ng masasama. Naisip ko din po na kung hinayaan ko po na mabuhay po ako sa galit, edi parang hinayaan ko na lang din po yung sitwasyon na gawin ako masamang tao. Si Lola, nagkamali lang po siya, pero hindi po siya masamang tao. Sige po, Dok. Puntahan ko lang po ulit si Bea. Mars. Busy ka ba ngayon? Mukha ba akong busy? Di ba naglalakad lang ako? Ano yung... Favor sana. Pwede mo bang dalhin to sa room ni patient Bea Almazan? Bea, almasan? Oo, kasi may ipa-follow up ako dun sa lab. Hindi naman ako octopus. Diba? Excuse me, para kaninong patient ulit yan? Kay patient Bea Almazan po. Katie, hindi ko alam na may pinagdadaanan ka pala. So, sino yung kabit ni Mark?
Ninang, matagal na po yun. It's been 5 years. Napatawad ko na po sila. So yung babaeng to, ano bang background niya? You know, I don't know anything about her. Except that her name is Bea Almazan. She's a barista sa isang coffee shop. Nandito siya sa ospital ko? Yes, madam. I don't like treating kabits. They don't deserve it. Kumusta po kayo? Pasensya na kayo kay Dr. Enriquez, ha? Okay lang. Malaki naman talaga yung kasalanan ko sa kanya eh. Hindi ko siya masisisi. Inakit ko yung asawa niya noon. Hindi ko man lang inisip na masasaktan ko siya. Naging sobrang makasarili ako noon. Maling-mali. Maling-mali talaga yung ginawa ko. Wala akong inisip na ibang tao. Sarili ko lang yung mahalaga. Kaya, naiintindihan ko. At mukhang di niya na talaga ako mapapatawad. Alam mo po, mabait naman po si Dr. Enriquez eh. Sigurado po kung papatawad niya din po kayo, magtiwala lang kayo. Dok, bata ka pa. Masyado pang idealistic yung tingin mo sa tao, sa mundo. Pero hindi kasi lahat ganun eh. Hindi lahat kaya magpatawad. Sana mapatawad din ako ni Doktora. Sabi ko nga po, di ba? Mabait naman po si Doktora. Hindi niya naman po kayo bibigyan ng mga magagandang advice kung talagang galit na galit po siya sa'yo. Ganun lang din po talaga si Doktora minsan. Di ba parang ang harsh po niya. Minsan, ang bigat niya po talaga magsalita. Pero sa nakikita ko po kasi, parang may care lang din po talaga siya para sa'yo. Lalo na po bilang babae, gusto niya po makita yung worth mo sa relationship mo. Walang hiya kang babae ka, isa kang kabit! You have no right being in this hospital! Ma'am, Get out of my hospital now! No right being in this hospital! Ma'am, Get out of my hospital now! Ma'am! Pasyente po natin siya! Doktora Santos, pwede ba? Huwag kang makikialam dito. Hindi mo ba alam na kabit yung babaeng yan ng asawa ni Doktora Enriquez? Ma'am, dati po yun, pero ngayon nagsisisi na po siya. Ano? Pinagtatanggol mo ba siya? O nga pala, kakampihan mo yung kabit kasi ang nanay mo kabit din. Ma'am Moira, hindi nga po totoo yun. Bakit po ba lagi nilang pinipilit yun? Huwag mo akong sisigawan, ha? Ikaw, babae ka. Kung meron pang delikadesang naiiwan dyan sa balat mo, umalis ka na dito! Get out of my hospital! Get out! Ninang, stop it! Ninang, she's my patient. Bakit niya siya pinapaalis? I need to make sure she's okay bago siya umalis dito. You don't have to be nice to her. She almost ruined your family. No, this is not the time nor the place to talk about this. Miss Villarin, successful ang operation ng tatay mo. Nasa recovery room na siya. Talaga, Dok? Pwede ko na po bang puntahan yung papa ko?
Pa? Kamusta po kayo? Akala ko ba, sabi mo, alis ka na. Pa, hindi ko naman kayang gawin yun sa'yo. Hindi ko na kayang iwan. Saka, baka ibenta mo pa yung bahay natin kapag wala ako sa tabi mo. Di ba? Diba sabi mo sa akin, ayaw mo sa akin, di ba? Sige na, umalis ka na. Iwan mo na ako. Pa, hindi totoo yun. Kasi, mahal na mahal kita. Kaya pwede po ba, magbago na kayo? Kasi ako yung nahihirapan eh. Ang tigas ng ulo mo. Sumasakit na yung ulo ko sa'yo. Ako pa sisisihin mo. Sige na, umalis ka na. Iwan mo na ako. Sige na. Uy, saan ka pupunta? Sabi mo, umalis na ako. Naglalambing lang naman ako eh. Siyempre gusto ko nandito ka sa tabi ko. Bebe naman ng papa ko. Pa, sabi ni Doc Annalyn, kaya ka daw nagpa-opera kasi hindi mo ko kayang iwan mag-isa. Totoo yan, anak. Kahit daddarin pa ako ng pinong-pino, gagawin ko lahat yun para sa'yo. Ako din, pa. Kahit sobrang sutil mo, kahit ang pasaway mo, at ang tigas ng ulo mo, papa pa rin kita. Gagawin ko lahat. Lahat para sa'yo. Katie, nakalimutan mo na bang ginawa niya sa'yo? Inahas niya yung asawa mo and that is the truth. Bakit ka nagpapakamartir para sa kanya? Ninang, hindi ko maiwasang magalit sa kanya when I saw her. And then I realized, hindi ko pa pala siya napapatawad. Pero nagbago na siya. She apologized to me. Ayokong gumanti sa kanya for a mistake that she did in the past. Pag gumanti ako ngayon, baka kainin ulit ako ng galit ko and I will never be at peace. Oh, come on. Ninang, lumapit siya sa akin bilang pasyente. Kaya magpapakadoktor ako para sa kanya. I don't understand that kind of thinking. Naging kabit siya ng asawa mo. Nasaktan ka. Paano kung tuluyan nang nawala yung asawa mo, napunta sa kanya? Women like that do not deserve our forgiveness. Kapag sa akin nangyari yun at naging pasyente ko yung kabit ng asawa ko, sasaktan ko siya. Walang yung kapal-kapal na mukha niya. Ninang, as doctors, we took an oath. Primum non nocere. First, do no harm. Kahit pa sinaktan niya ang pagsasama naming mag-asawa. You should do the same with Lynette. Dahil matagal na niyang pinagsisisihan ang kasalanan niya sa inyo. Hindi sila masamang tao. Nagkamali lang sila. Well, I'm not like you. I don't believe in such nonsense. Hindi mo masasabi yan hanggat obligado kang sweldohan ang anak sa labas ng asawa mo sa sarili mong ospital. Doktora! Dr. Santos. Dok, update lang po kay patient Almazan. Ready na daw po siya to undergo procedure para po tanggalin yung myoma niya. That's good, Dr. Santos. Excuse me. Dok, may pinapasabi po siya sa'yo. Gusto ka daw po niya makausap. Doktora Enriquez,
You shouldn't have left your room, Miss Almasan. Dapat alam mo yon. Pa, alam mo ba? May napansin si Doktora. Pareho daw tayo ugali. Anong sinabi mo? Sabi ko, oo naman, mana ako sa'yo. Talaga? Pero sa ugali lang ha, hindi sa itsura. Buti naman. Medyo magaan yung bagang mo, anak, ha? Ikaw talaga. Pa, thank you Kasi di mo ko iniwan. Pa-opera ka. I love you, anak ko. I love you, Papa ko. Alam mo, Doc, nakausap ko na yung fiancé ko. Sabi niya, okay lang daw na magpa-opera ako. For my safety and my health. Wala na rin daw issue sa kanya kung mawalan ako ng matres. As long as matutuloy yung kasal namin. Doc, finally, nakahanap na rin ako ng lalaking totoong magmamahal sa akin. Kahit wala na akong matres. Kaya lang, anak, may problema lang. Ano po yun? Hindi na ako makakanta ng I have two hands. Kasi I only have one hand. Aray, anak. Pati anak, sabi mo, gagawin mo lahat para sa akin, di ba? Promise. Promise? Paano pag nasiyar ako? Ako hawak sa tabo, ikaw dun sa... Anak, nag-promise ka eh. Papa ka din. Yee! Abang, gagawin mo lahat dito para sa akin. Katie, maraming salamat. Kasi tinrato mo ako bilang tunay na pasyente. Hindi bilang dating kabit ng asawa mo. Habang buhay ako magpapasalamat sa'yo. Habang buhay, sana mapatawad mo ko sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Congrats on finding a good man this time. Pinapatawad na kita. Kasi ngayon alam ko na nagkamali ka lang. Hindi ka masamang tao. Hi, Sissy! Happy New Year! Happy New Year, Zoe. Kamusta ka dyan, Sissy? Ito, daming ganap sa ER. Pero masaya din naman kasi
okay naman yung kinalabasan ng mga bagay-bagay. Ceci, how's my mom as head of Apex? Okay ba siya? Hindi ka ba niya inaaway? Minsan, nasusungitan pa rin ako. Pero okay lang yun. Sanay na rin naman ako dun eh. Ganun ka din kaya. Pero sa totoo lang, hindi ko talaga maintindihan kung bakit sinasabi niya nakabit daw ng daddy mo si nanay. Pero klinako na rin naman ni Dr. Nyag sa kanya na hindi totoo yun. May boyfriend na si nanay. Ay, talaga si Mommy kung sino-sino na lang yung pinagbibintangan. Pero wait, oh my gosh, may boyfriend na, si Tita Lynette. Oo. Ang saya naman! Wait, who's her boyfriend? Di walang iba kundi si Tito Michael. Oh yeah, I remember him. You're a tatay-tatayan. I don't really like him, pero kung saan masaya yung mommy mo, then... Oo, masaya si nanay sa kanya. At masaya din ako na masaya si nanay. Tsaka si Tito Michael, tagal ko na rin kakilala yun, kaya botong-boto ako dun. At mabait yun, kaya sure ako, kapag nakakilala pa kayong dalawa, magugustuhan mo din siya. I don't think so. O, sige ha. Di na kita istorbohin para makapagpahinga ka dyan. Ice cream soon? Ice cream soon! See you! Bye, Sissy! Kakaiba ang relasyon ni Mang Obet at Jemily. Para silang mga paputok sa bagong taon. Yung konting apoy lang, agad nang sasabog tapos di mapipigilan yung ingay nito. Pero kahit ganun sila, ramdam ko ang pagmamahal nila sa bawat isa. Kahit hindi nila ito napapakita at nasasabi ng maayos sa isa't isa. Hello, Han? Do you want to have dinner tonight? Gusto ko sanang bumawi sa'yo. Kasabay naman ng pagkawala ng braso ni Mang Obet ay ang pagkawala ng galit sa puso ni Dr. Enriquez. Natutuwa nga ako eh. At mabuti talaga yon dahil yung galit parang gangrene. Nangingitim, nabubulok, at nagiging lason sa ibang parte ng ating katawan. Ang sarap magsimula ng bagong taon na walang galit na dinadala. Bagong taon, bagong pag-asa. Tuloy-tuloy, hindi titigil. Kaya pa, wag magpapigil. Sige lang, hahakbangin ko ang daan patungo sa... Doc, nurse! Kailangan namin ng tulong nyo. Na-injure kasi yung kapatid ko eh. Jordan, okay na. Pasensya na po kayo Medyo okay po kasi yung kakambal ko eh. Usap-usapan sa ospital na ang bagong head ng admin ay si Moira. Ano na si Annalyn? Mahilig ka ba sa mahala? Hindi po. Sobrang healthy nga yung diet ko eh. Sobrang healthy Hindi mahilig sa maalat. Tok, ito po ang laman ng bag niya. Yan. Ay. Hi, lovebirds! So nice to see you. Kayo na pala. Kasasabi mo lang, nasusubukan mo akong mahalin ulit. Makita mo lang yung Lynette, nakalimutan mo na ang lahat ng ipinangako mo. Kapkapan mo siya. Ma'am, hindi ko po pwedeng gawin yan. Ayaw mo, ha? Akong kakapkap sa'yo. Mamaya! Maghubad ka! Po!